Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Eunice Diego, maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang balita para sa araw na ito. Isabela City, tanging syudad na SGLG awardee sa buong Region 9 ngayong taon. Switch on ng Alumbra 2023 Christmas Light Spectacle sa Isabela City ginanap sa unang gabi ng Disyembre. Pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace sa lungsod ng Isabela, sinimulan sa isang dance and peace concert. LGU Isabela City naglunsad ng pang-apat na e-transparency bulletin. 49 OFW ng lungsod ng Isabela nakatanggap ng livelihood assistance na nagkakahalaga ng tig 10,000 piso. Team Heatwaves at Team Malamawi nagwagi sa finals ng Congressional Cup Softball Slow Pitch. Basilan National High School panalo sa kauna-unahang division-wide advocacy against drug abuse short film competition. Isabela City nakatanggap ng mga parangal mula sa DOH at OCD. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong kasaysayan ng Isabela, sa wakas ay nakamtan na ang Seal of Good Local Governance na iginawad ng DILG, kung saan tanging ang Isabela City lamang ang naging awardee sa buong Region 9. Yan ang Happy Isabelang balita ni Kate Galos. Ang Seal of Good Local Governance o SGLG ay isang parangal na ibinibigay sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas na nagtataguyod at nagsusulong ng matino, malinis, maayos at maaasahang pamamahala. Ito ay pinatutupad ng DILG kung saan isa sa kanilang mga kininala ngayong taon ay ang pamahalaang lungsod ng Isabela. Ang parangal na ito ay isang patunay na ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa administrasyon ni Mayor City Jalia Turabin-Hataman ay mahusay sa pamamahala sa iba't ibang aspeto tulad ng financial administration, disaster preparedness, social protection, business friendliness and competitiveness, environmental management at peace and order. Sa Administrasyong Turabin-Hataman, naging ISO-certified ang LGU Isabela City at ngayon tanging ang lungsod ng Isabela ang kinilalang SGLG City Awardee sa buong Region 9. Actually, tama yung tanong na finally kasi matagal nating inasam no, na makapasok tayo sa list ng mga SGLG awardees. And then nagkataon din na we're very proud na tayo po ang nag-iisa sa buong Region 9, nag-iisang city na nakapasa. No? Isa itong malaking karangalan o sabi nga natin, mahirap kasi yung indicators na kailangan nating ma-meet, no? Yung mga requirements and all. Being able to meet those requirements and those indicators speak of, you know, the level of professionalism, the level of services that we are able to deliver, as well as at least ngayon na siya, consistent na siya kasi tayo rin po ang nag-iisa kauna-unahan at nag-iisang ISO certified no, na LGU sa Region 9. So, at least consistent na yung dalawa. Kate Galos, Balitang Happy Isabela. Ginanap sa unang gabi ng Disyembre ang switch on ng Alumbra 2023 Christmas Light Spectacle sa lungsod ng Isabela. Ang detalye ni Shane Swali. Sa unang gabi pa lang ng Disyembre, kumukuti-kutitap at bumubusi-busilak na ang iba't ibang bahagi ng lungsod ng Isabela dahil opisyal na ngang pinailawan ang mga Christmas light spectacles na pinangunahan mismo ni Mayor City Jalia Turabin-Hataman. Nagpapasalamat po tayo at nagkaroon tayo muli ng pagkakataon na magawa itong tradisyon natin dito sa Isabela City. Palagi ho nating pinapaalala every year, no, na itong tradisyon na ito ay hindi lamang po ito celebration ng Yuletide, ng Christmas, kundi isang pagkilala at paalala sa ating lahat ng inclusivity, no, kung paano ho natin tinatrabaho at alhamdulillah medyo dumating na rin tayo doon sa puntong yon na we make this not just a safe but also a happy place for all faith, for all religion, for all beliefs. Ginanap sa City Hall ang switch-on countdown na dinaluhan ng mga opisyal at kawani ng pamahalaang lungsod, representative ng Santa Isabel Cathedral at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bukod sa mga Christmas lights,
Kitang-kita ang mga Nutcracker Soldier designs dahil umano sa taong ito, the Nutcracker Soldier of Peace and Unity ang tema ng Pasko sa lungsod ng Isabela. Ito ay sumisimbolo sa kagitingan ng bawat Isabelenyo sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap nito. Sa gitna ng matinding paghihirap at kawalang pinagdaraanan ng marami sa atin, maaari din naman natin gamitin ang mga kaganapan ngayon para pagnilayan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Maaari din nating tingnan kung paano tayo iniimbitahan ng Panginoon na baguhin ang pagtingin sa Pasko at kung paano natin ito ipagdiriwang. Sa Plaza Rizal naman, makikita ang malaking Christmas tree na pinapalibutan ng iba't ibang makukulay at magagandang Christmas decors. Bukod dito, pinailawan na rin ang James Walter Strong Boulevard at Fuego Fuego Beachfront. Ang simpleng pailaw na ito dulot ay saya at ngiti ng mga Isabelenyo ngayong Pasko. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Sinimulan sa isang dance and peace concert ang pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace sa lungsod ng Isabela. Yan ang tinutukan ni Ana Sahibil. Bilang simula ng paggunita ng Mindanao Week of Peace sa lungsod ng Isabela ngayong taon, sa temang A Call of Mindanao Week of Peace 2023, Solidarity for Action, World Without Violence. Ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng City Tourism Office nito, katuwangang National Commission for Culture and the Arts at Nagdilaab Foundation Incorporated ay nagdaos ng Isa Violet 2023 One Dance and Peace Concert noong ika-30 ng Nobyembre sa Isabela City Civic and Cultural Center. Nagpamalas ng galing at talento ang mga local performers kung saan pinakita nila ang kwento ng iba't ibang kultura sa lungsod ng Isabela. Binigyan diin ni Mayor Turabin Hataman ang pagkakataon na mapakita ang sariling pagkakakilanlan, kultura, kasaysayan at kinabukasan. I'm very happy to see all of you here, all of our performers. Ito pong activity nito ay co-funded ng MCCA. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. And of course, ginawa po natin siyang parte ng ating Mindanao Week of Peace. Dahil siya-celebrate po natin na ngayon ho, kaya na po natin magbigay ng mga pagkakataon para sa artistic expression ng ating identity, ng ating kultura, ng ating kasaysayan at ng ating kinabukasan. Nakakatuwa makita yung mga performances that speak of our culture and our identity. Lagi ko pong sinasabi ito, pinapaalala ko sa lahat ng ating mga performers na yung ating mga katutubong galaw ay mayroon mga kahulugan. They are not just dances, na mayroong choreography, na mayroong specific na mga movements, but they are actually very much connected to our spirituality. Very much connected to our beliefs, the beliefs of our ancestors. They very much speak of the story of our people. Kabilang sa mga nag-perform ay ang Pasangan Cultural Dance Troupe at Rhythmic Fusion ng Isabela City, Claretian Young Performing Artist ng Claret School of Lamitan, at Nawan Dance Ensemble ng Zamboanga City. As a performer, na-feel ko yung happiness and at the same time yung nervousness, pero na-overcome ko naman din yon afterwards. Na-enjoy ko din naman yung entire show, and as a first-timer, tumungtong sa stage sa isang concert, I'm so very happy kasi we were able to represent different culture of Isabela. Kasama rin sa mga dumalo sina Vice Mayor Julkifli Saliman Hataman, Councilor Carol Anjay sa Sakalahul, IPMR Mary May Julhari, iba't ibang department heads at kawani ng lungsod, at mga mag-aaral at guro mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod. I'd like to commend the organizer of the Baile Isabela, and of course the students and our visitors from other municipalities. Ang ganda ng pinakita nila. The culture was preserved. Dances, naipakita yung mga iba't ibang sayaw. Ana Sahibil, Balitang Happy Isabela.
Pang-apat na e-transparency bulletin sa lungsod ng Isabela, opisyal nang inulunsad ng pamahalaang lungsod. Ang detalye ni Christine Manuel. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Information Month sa lungsod ng Isabela at bilang nangunguna sa priority agenda ng Administrasyong Turabin-Hataman na transparent, participatory, effective and efficient governance sa pamamagitan ng City Information Office nito, inilunsad ng pamahalaang lungsod noong ika-28 ng Nobyembre ang pang-apat na permanent e-transparency LED wall na matatagpuan sa James Walter Strong Boulevard. Ang LED wall na ito ay nagkakahalaga ng 1.9 million pesos mula sa 5% Gender and Development Fund ng pamahalang lungsod. Ito ay isa lamang sa mga plataporma ng pamahalang lungsod upang ipamahagi ang mga mahahalagang impormasyon tulad ng city budget, financial report, at mga videos na nagpapakita ng iba't ibang serbisyo ng lokal na pamahalaan. Kasabay din ng paglunsad ng nasabing LED wall ay dinaos din sa parehong lugar ang pangalawang Facebook Live ng DAC Cooking Show na hino-host ni Mayor Turabin-Hataman at City Information Officer Mendrian kung saan si Architect Valerie Lustria ang naging guest. Sa episode na ito, bukod sa ibinahaging impormasyon, nag-enjoy ang mga manonood dahil sa pag-game at free taste sa nilutong cookies ni Mayora. Napakaganda talaga ng parang nagiging testament siya na yung Isabela talaga is underdeveloped or nagde-develop na talaga. Well, sa LGU natin, especially sa ating mayor, we are so happy na makita yung mga ganitong progress, especially dito sa Isabela, na ipapakita talaga na they are doing their job properly and better. Christine Manuel, Balitang Happy Isabela. Nakatanggap ng livelihood assistance na tig 10,000 ang 49 na OFW ng lungsod ng Isabela. Narito ang balita ni Matthew Sanson. Katuwang ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turabin-Hataman na mahagi ang Department of Migrant Workers 9 sa pangunguna ni OIC Regional Labor Attache Adam Musa ng livelihood assistance sa 49 OFW sa lungsod ng Isabela noong ika-30 ng Nobyembre sa Infirmary Multipurpose Hall. Personal na dumalo si Mayor Turabin-Hataman sa nasabing aktibidad kung saan ipinahayag niya ang taos-pusong pasasalamat para sa pagkakataon na ibinigay sa mga napiling overseas Filipino workers sa lungsod. Ang tulong pinansyal na ito ay isang hagbang upang tugunan ang mga espesyal na pangangailangan ng mga napiling OFW na makahanap ng kabuhayan o negosyo pagkatapos ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Matthew Sanson, Balitang Happy Isabela. Team Heatwaves sa Team Malamawi nagwagi sa finals ng Congressional Cup Softball Slow Pitch. Yan ang balitang hatid ni Christine Lim. Idinaos noong ika-2 ng Disyembre ang finals ng kauna-unahang Congressional Cup Softball Slow Pitch sa Sitio Lantong, Barangay Baluno, kung saan nagwagi sa female category ang Team Heatwaves laban sa Team Colonia at para sa male category, nagwagi naman ang Team Malamawi laban sa Team CGSO. Matatandaan na ang larong ito ay sinimulan noong buwan ng Agosto kung saan nilahukan ng mga teams mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Basilan. At ngayon guys, kasama natin si Ma'am Sandra. Siya po ay isang manlalaro ng Team Heatwaves. So ma'am, congratulations po pala ma'am! So how does it feel ma'am? Nanalo po kayo sa first tournament po dito ng softball sa lungsod ng Isabela. Para sa akin, it is very overwhelming kasi ang dami naming na in terms of practice, hindi kami kompleto kasi yung iba may work. Pero in-overcome namin yun, ang daming errors, naranasan namin. Pero instead na i-look down namin yung mga kasama namin, cheer up namin sila kasi errors will be always an errors. Pero i-cheer up mo sila, andun mag-grow at magbibigay sa kanila ng self-confidence. Personal na dumalo si Punong Lungsod City Jalia Turabin-Hataman kasama si Basilan Lone District Representative Mujib Hataman at Board Member Amin Hataman. At ngayon po ay kasama natin dito si Sir Dennis. Siya po ay isang manlalaro po sa Team Malamawi Island. Sila po ang nanalo para sa kauna-unahang tournament ng softball slow pitch dito sa Lantong. So sir, congratulations po sir sa pagkapanalo niyo po. Thank you. So sir, ano pong masasabi niyo na kayo po, ang team niyo po ang nanalo sa first tournament po? Grateful kami kasi nakasali kami dito as team pa rin kasi nag-champion kami dati sa Binuangan. Binuo pa rin namin yung team para dito. Tapos
Sir Melvin yung coach namin, yung laging sinasabi niya sa amin, maglaro lang tayo, mag-enjoy lang. Tapos kasi yung laro na to is team game, kailangan may unity tayo para manalo. Ang palaruan na ito na dati ay isang basurahan ay isa lamang sa mga inisyatiba ng pamahalaang lungsod para sa mas maayos at mas masayang Isabela. Christine Lim, Balitang Hap, Isabela. Basilan National High School panalo sa kauna-unahang division-wide advocacy against drug abuse short film competition. Ang detalye ni Shane Swaling. Bilang bahagi ng paggunita ng Drug Abuse Prevention and Control Week sa lungsod ng Isabela ngayong taon, ang DepEd Isabela City Schools Division katuwang ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng City Anti-Drug Abuse Council nito ay nagsagawa ng kauna-unahang division-wide advocacy against drug abuse short film competition, kung saan ang Basilan National High School ang itinanghal na best film dahil sa entry nitong singil. Idinaos noong ika-29 ng Nobyembre sa Isabela City Civic and Cultural Center ang awarding ceremony ng nasabing kompetisyon, kung saan pinangunahan ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman kasama si School Governance and Operations Division Chief Eduardo Gulang. Ang layunin ng kompetisyong ito ay para lalo po ang edukasyon po kasi ang Department of Education, ang aming layunin po talaga ay magbigay ng tamang at sapat na kaalaman sa mga estudyante natin, na alam naman po natin ang mga estudyante ang future nating leaders sa ating lugar na ito, no? So dapat po sila ay maging healthy, hindi lamang po sa isang aspeto ng buhay, kundi all around po. At ang droga, alam po natin, ito ay nakakamatay ng mga pangarap ng mga bata. Nasungkit naman ng Begang National High School ang first place dahil sa entry nitong 420. At bukod dito, sila rin ang nagwagi ng Best in Movie Poster. Samantala, second place naman ang Isabela City National High School sa entry nitong Pag-asa. Third place ang Caro National High School sa kanilang entry na Impluensya. At fourth place naman ang Basilan National High School Night para sa entry nitong Pangarap. Bukod dito, tinanghal din bilang Best Actor si Alhad Ahmad mula sa BNHS Night sa film nitong Pangarap. Best Actress naman si Princess Nicole Cristoria at Best Director si Rashini Iman Amiluddin mula sa BNHS sa film nitong Singil. Para po sa amin, yung layunin po nito ay para magbigay kaalaman sa ibang mga kabataan tungkol sa mga ipinagbabawal na gamot at kung paano rin po natin ito may iwasan. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Mayor Turabin Hataman ang sipag at talento na ibinuhos ng mga kabataang Isabelenyo sa nasabing kompetisyon. Lahat po ng pinagpaguran ninyo, lahat po ng talento na ibinuhos po ninyo sa ginawa po ninyong film ay talagang pinanood namin. Sabi ko nga, napakaganda kasi kung titingnan mo yung mga pinagdadaanan nila, maaaring simple para sa atin pero mabigat po para sa kanila. So I'd like to thank all of you, our very, very young filmmakers, for sharing with us, no, and making us realize etong ganitong realities ninyo. The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers, and lovers of all kinds. So maraming salamat po and wassalamualaikum. Ang nasabing kompetisyon ay naglalayong paigtingin ang advokasya laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng malikhain na pamamaraan kung saan nahuhubog at nakikilala ang galing ng mga kabataang Isabelenyo. Shane Sualin, Balitang Happy Isabela. At para sa good news, Happy Isabela, Isabela City nakatanggap ng mga parangal mula sa DOH at OCD. Sa pamamagitan ng City Health Office na pinangunahan ni City Health Officer Dr. Maureen Ismail VI, ang pamahalang lungsod ng Isabela ay nakatanggap na naman ng parangal bilang top-performing LGU mula sa Department of Health. Dahil umano sa natamong achievement rate nito na 95% sa isinagawang measles, rubella, and bivalent oral polio vaccine supplemental immunization activities sa lungsod ng Isabela.
Inabot ang nasabing parangal noong ika-4 ng Disyembre sa Grand Astoria Hotel sa lungsod ng Zamboanga. Bukod sa parangal, nakatanggap din ng CHO ng laptop bilang papremyo. Samantala, kabilang din ng Isabela City sa mga kinilala ng Office of the Civil Defense bilang fully compliant LGUs sa buong Pilipinas sa isinagawang 23rd Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance para sa mga local DRRM Council at offices category noong ika-28 ng Nobyembre. Ang mga nasabing parangal ay mga patunay na ang lungsod ng Isabela ay may maayos na programang pangkalusugan at laging handang rumisponde sa tuwing may sakuna at emerhensya. At yan ang nakalap na Happy Isabelang Balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ng iba pang Happy Isabelang Balita sa susunod na linggo. Muli ako si Eunice San Diego at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.